15 anyos na dalagita sa Cebu ginahasa umano ng 13 katao. 15 anyos na dalagita natagpuan na patay matapos umanong gahasain ng 13 lalaki. Isang 15 taong gulang na dalagita ang pinaniniwalaang namayapa matapos umano itong pagsamantalahan ng 13 katao sa Oslob, Cebu. Ayon sa ulat, noong Biyernes, December 20, 2024, 3 araw umanong nawala ang biktima bago ito tuluyang nakauwi. Base na rin umano sa investigasyon, ang kasintahan umano ng biktima ang huli niyang nakasama noong December 9 matapos silang magtungo sa isang disco matapos magkayayaan dahil sa pistahan. Ito na raw ang huling beses na nasilayan ang biktima bago tuluyang mangyari ang naturang krimen. Sa naging panayam nga sa isang network ng ina ng biktima, nagawa pa umanong ikwento sa kanya ng kanyang anak na pinainom muna siya ng mga sospek at nagawa pa umanong tumawag ng iba pa upang isagawa ang pananamantala sa dalaga. Ani ng kanyang ina, sabi ng anak ko ayaw kong uminom. Uuwi na ako kasi may pasok pa bukas. Ang sabi naman umano ng mga lalaki, di na uso ang mag-aral. 13 umano talaga sila. Nagtawag pa ng ibang kasamahan sa cellphone. Sabi pumunta na kayo dito, may bibiktimahin na naman tayo. Matapos umanong mawala ng 3 araw, nakauwi ang biktima habang balisa. May malaking pasa sa hita at sumusuka na ng dugo. Isang araw pa ang lumipas nang manigas umano ang katawan nito at naideklara ng dead on arrival sa ospital. Batay nga sa kanyang sertipiko ng biktima, hindi umano natukoy kung ano ang kinamatay ng biktima. Inaantay pa umano ang resulta ng autopsy report mula sa labi ng biktima. Samantala, hindi pa rin umano tukoy ng mga otoridad ang posibleng mga persons of interest sa kabila ng naging huling salaysay ng biktima sa kanyang ina. Ayon kay Police Captain John Ace Elcid Layog, kinukumpirma pa raw nila kung totoo raw ang naturang bilang ng mga sospek. Ani ni Layog, kinukonfirm pa po natin kung gaano talaga karami yung sospek o kung totoo na marami ba talaga na sospek. Hustisya naman ang sigaw ng ina ng biktima na para na rin sa ikakapanatag ng kanyang anak na namayapa. Ani at galit na giit ng kanyang anak, hustisya, sana makita na yung mga sospek para mapanatag na ang aking anak. Dahil sa mga ganitong krimen sa bansa ay marami sa mga netizen ang nagpahayag ng kani-kanilang opinyon. Ani ng isang nagkomento, malaya na ngayon ang mga kriminal kasi pinagtatanggol pa ng gobyerno. Ngayon ang mga adik at namamatay na tao kaya malalakas ang loob nila na gumawa ng mga kalokohan. Kaya dapat tayong mga magulang ingatan natin ang ating mga anak. Meron ding isang nagkomento, yung 13 bang lalaki ay adik, lulong sa droga. Usually, ganyang krimen may droga na involved. Komento pa ng isang netizen na tila na dismaya. 15 pa lang may syota na at sumasama na sa galaan. Kapabayaan ng magulang. Ganyang edad, obligasyon pa yan ng magulang. Kawawang bata. Komento pa ng isa, di magagawa ng tao yan kung nasa katinoan ng pag-iisip. Malamang sa malamang yan, naka-Benedictus ang nakagawa niyan. RIP, Nene. Sana mabigyan ka ng hustisya. Gigil na komento pa ng isang netizen. Bakit pasama ng pasama ang tao? Di na naman takot gumawa ng krimen ang mga adik. Mas safe ba kahit papaano nung panahon ng palamura na presidente o ngayon? PS, hindi porket masakit magsalita o palamura, yun ang walang malasakit sa bayan. Dami pa demuro pero puro kabalastugan naman. Nagagalit kayo na napatay mga adik pero yung mga binibiktima ng mga adik o ginagahasa katulad nito ay pinapatay, wala kayong masabi. Sa kasalukuyan nga ay may hawak na 4 na sospek ang provincial office doon sa Cebu at iniimbestigahan na ang naging kaso ng 15 anyos na dalagita sa Cebu City. Sigaw nga ng publiko ay mahuli sana umano ang 13 katao na gumawa nito sa dalagita. Dahil anuman ang pagkukulang ng mga magulang nito ay hindi nito deserve ang kanyang kinahinatnan.
Marami pa umano sanang pangarap na maaaring matupad ang 15 anyos na dalagita kung hindi siya pinagsamantalahan ng mga kasama niya ng 13 katao na hanggang ngayon ay hindi pa nga nahuhuli ng otoridad at iniimbestigahan pa rin hanggang sa kasalukuyan.